Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, samahan ninyo akong buksan ang isang bagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang bawat tahanan ay mayroong sariling kwento. Ngunit paano kung ang isang tahanang binuo mula sa pangarap at pagmamahal ay siya palang magiging saksi sa isang napakatinding kataksilan? Paano kung ang pundasyon na pinagpatungan mo ng lahat ng iyong pag-asa ay gawa pala sa buhangin, handa ng gumuho anumang oras? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Villa Hiraya. Ang sinag ng dapit hapon ay tila gintong humalik sa malawak na salaming pader ng Villa Hiraya. Mula sa kinatatayuan niya sa grandeng balkonahe, tanaw ni Diwa Salazar ang perpektong tanawin, ang luntiang hardin na unti-unting nilalamon ng takip silim at ang kumikinang na asul na tubig ng infinity pool. Isang malalim na hininga ng kasiyahan ang kanyang pinakawalan. Sa wakas, eto na. Totoo na. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay hindi lamang semento at pintura. Ito ay piraso ng kanyang kaluluwa. Ang bawat muebles ay pinili ng may pag-iingat. Ang bawat materyales ay dumaan sa kanyang masusing pagsusuri. Bilang isang interior designer, ang Villa Hiraya ang kanyang obra maestra. Ngunit higit pa roon, ito ang katuparan ng pangarap nilang mag-asawa. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang kanilang hiraya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na marmol ng barandilya. Naalala niya ang mga gabing halos hindi na siya natutulog, ang mga tasa ng kape na naging karamay niya habang binubuo ang mga plano, ang bawat pagod at sakripisyo, ngunit sulit ang lahat. Ngayong gabi, sa kanilang housewarming party, ipagmamalaki niya sa buong mundo ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng asawa sa screen, Dante Imperial, My Love. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hello, love? Sagot niya, ang boses ay puno ng pananabik. Hey, beautiful! Kumusta ang reyna ng Villa Hiraya? Malambing na tugon ni Dante mula sa kabilang linya. Kahit sa telepono, ramdam ni Diwa ang init at pagmamahal sa boses nito. Ready ka na ba para mamaya? Darating na ang mga bisita. Almost. Tinitingnan ko lang kung maayos na ang lahat. Ang ganda-ganda ng bahay natin, Dante. Parang panaginip. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Hindi, my love. Hindi yan panaginip. Katotohanan yan. Katotohanan na binuo ko para sa'yo. Para sa atin. Sabi ni Dante. By the way, suotin mo yung gown na binili ko para sa'yo, ha? I want everyone to see how beautiful my wife is. You deserve nothing but the best. Salamat, love. I love you. Bulong ni Diwa. I love you more. See you in a bit. Pagkababa ng tawag, napapikit si Diwa. Ninamnam ang kaligayahang bumabalot sa kanyang puso. Si Dante, ang kanyang napakabuting asawa. Palagi nitong sinisiguro na mararamdaman niyang espesyal siya. Ang lahat ng mamahaling gamit, mga designer na damit, mga alahas, lahat ay simbolo raw ng pagmamahal nito sa kanya. Pumasok siya sa kanilang master's bedroom, isang santuwaryo ng karangyaan. Binuksan niya ang walk-in closet para kunin ang isusuot na gown, ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang drawer, kung saan nilalagay ni Dante ang kanyang mga relo at mahahalagang dokumento, ay bahagyang nakabukas. Karaniwan ay palagi itong nakalock. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito ng tuluyan. Madali itong bumukas. Sa loob, sa ilalim ng mga lalagyan ng relo, ay may isang malaking brown envelope na may selyo mula sa korte. Bihagyang kumunot ang kanyang noo. May kaso ba si Dante na hindi niya alam? Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang mga kamay niya ay nagsimulang bahagyang manginig habang binubuksan ito.
Sa loob ay may makapal na pliego ng mga papel. Ang mga mata niya ay agad na napako sa mga salitang nakabold sa pinakaunang pahina. Republic of the Philippines, Regional Trial Court Family Court in Repetition for Annulment of Marriage, Dante Imperial Petitioner versus Diwa Salazar Imperial Respondent. Ang paghinga ni Diwa ay tila naputol. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi. Imposible. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Pilit niyang iwinaksi ang pagkabigla at pinagpatuloy ang pagbabasa. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong ng napakabilis. Bawat tibok ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Bawat salita ay tila isang matalim na punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Petitioner Dante Imperial respectfully alleges that the respondent has failed to comply with her marital obligations. Distribution of conjugal properties, specifically the real estate property known as Villa Hiraya, located at Hacienda de Luz, of which the petitioner is the sole and legal owner. Sole and legal owner, nag-iisang may-ari. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito ay nagsilaglagan sa mamahaling alpombra na parabang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Napasandal siya sa pader. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang buong katawan ay nilalamig sa kabila ng init ng silid. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang perpektong kasinungalingan. Ang malambing na boses ni Dante sa telepono kanina. Ang mga salitang binuo ko para sa'yo. Ang gown na gusto niyang ipasuot. Ang buong bahay na ito. Ang buong pag-aasawa nila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa paligid ng silid. Ang malaking kama kung saan sila natutulog gabi-gabi ay tila naging isang malamig na libingan. Ang mga mamahaling palamuti na pinili niya ay tila mga saksi sa panlolokong matagal nang nagaganap. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat na tila may nakadagang milyon-milyong tonelada sa kanyang balikat. Tumingin siya sa engrandeng hagdanan, sa naglalakihang chandelier na kumikinang sa itaas. Ang lahat ng ito, ang Villa Hiraya, ay hindi pala isang tahanan. Isa itong entablado. Isang entablado para sa isang napakalaking panloloko at siya ang bida na walang kamalay-malay. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng pangarap, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya ay biglang nagmistulang abo. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng malawak na bahay, isang tunog ang bumasag dito. Ang marahang pag-cruise ng mga graba sa driveway. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa tapat ng pinto. Dumating na siya. Umuwi na si Dante. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasing lakas ng dagundong sa dibdib ni Diwa. Bawat ugat sa kanyang katawan ay nanigas. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Hawak pa rin ang isang piraso ng papel mula sa petisyon, ang patunay ng kataksilan. Ang kanyang anino, sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier, ay tila isang malungkot na estatwa sa gitna ng sarili nitong museo ng mga sirang pangarap. Pumasok si Dante Imperial. Ang kanyang tindig ay perpekto. Suot ang isang mamahaling suit na lalong nagpatingkad sa kanyang kakisigan. May dala siyang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi nang makita niya si Diwa. "There's my queen!" Bati niya. Ang boses ay puno ng sigla. "Look what I got you. A little something for our big night." Hindi gumalaw si Diwa. Hindi siya kumurap. Ang tanging isinagot niya ay ang katahimikang mas malamig pa sa marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Doon napansin ni Dante ang kakaiba sa aura ng asawa. Ang ngiti niya ay unti-unting naglaho, napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa malamig na mukha ni Diwa patungo sa papel na hawak nito. Nakita niya ang selyo ng korte. Sa isang iglap, ang lahat ng init at paglalambing sa kanyang mukha ay naglaho na parang bula. Ang natira ay isang blangko
at kalkuladong ekspresyon. Ang maskara ay bumagsak na. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay matigas at walang emosyon. Hindi sumagot si Diwa. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inilahad ang papel. Ano to, Dante? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa pinaghalong sakit at galit na nagsisimula ng umakyat mula sa kanyang sikmura. Lumakad si Dante palapit. Hindi niya tiningnan ang papel. Ang mga mata niya ay nakapako kay Diwa. It's exactly what it looks like. Sagot niya ng walang bakas ng pagsisisi. Ang pag-amin na yon, ang kawalan ng anumang pagtanggi o pagpapaliwanag, ay mas masakit pa sa 10 beses kaysa sa mismong mga salita sa petisyon. Ang huling hibla ng pag-asa na baka isang masamang biro lang ang lahat ay tuluyang naputol. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Diwa. Pagkatapos ng lahat, bakit? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Ipinatong niya ang paper bag sa isang side table at humalukip-kip. Bakit? Diwa, tumingin ka sa paligid mo, sabi niya. Ikinumpas ang kamay sa kabuuan ng bahay. This life, it requires a certain kind of focus, a drive, isang bagay na nawala na sa'yo. Masyado ka nang naging abala sa mga kurtina at kulay ng pintura. You forgot the bigger picture. The bigger picture? Hindi makapaniwalang ulit ni Diwa. Ako ang nagdisenyo ng bawat sulok ng bahay na to. Nagpuyat ako, nagtrabaho ako. Exactly. Putol ni Dante. Ang boses ay tumaas na. You became too ambitious. Masyado kang naging abala sa karir mo. Hindi na ikaw ang asawang pinakasalan ko. Ang gusto ko ay isang asawa. Diwa. Hindi isang business partner. Ang bawat salita niya ay isang suntok na bumabaon sa kaluluwa ni Diwa. Binaluktot ni Dante ang lahat. Ang dedikasyon niya ay ginawa nitong kasalanan. Ang pangarap nila ay inangkin nitong sa kanya lamang. Sinungaling. Nanggigigil na, sabi ni Diwa. Ginawa ko to para sa atin. Ito ang pangarap natin. Hindi. Ito ang pangarap ko, oh. Mariing pagtatama ni Dante. Ang bawat salita ay may diin. Ako ang nagtrabaho para sa perang ipinantayo nito. Ang sayo ay pawang mga guhit lang sa papel. Kaya nararapat lang na mapunta sa akin ang lahat. Tumingin siya kay Diwa na para bang isa itong istorbo. This house is mine. Kaya kung ako sayo, umalis ka na lang ng tahimik para naman may matira pang dignidad sayo. Doon na sumabog ang lahat ng pinipigil ni Diwa. Ang sakit, ang pighati, ang pagkabigla, lahat ay nagalab at naging purong galit. Sa kanyang gilid ay may isang mamahaling porselanang florera, isa sa mga ipinagmamalaki ni Dante na binili daw nito mula sa isang subasta sa Europa. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ito at walang pag-aalinlangang ibinato sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang maliliit na piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig, isang perpektong imahe ng kanilang nawasak na pagsasama. Ang mga mata ni Dante ay nanlaki, hindi dahil sa gulat sa ginawa ni Diwa, kundi dahil sa pagkawasak ng mamahaling bagay. Are you insane? That vase cost a fortune. Sigaw niya. Wala akong pakialam. Sigaw pabalik ni Diwa. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit ang apoy sa mga ito ay hindi namatay. Katulad mo, Dante, maganda sa labas, pero walang laman sa loob. Puro kasinungalingan, isang malaking peke, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Humakbang si Dante palapit. Ang muka ay isang maskara ng pagkasuklam. Tapos ka na, malamig niyang tanong. I expect you to be gone before the guests arrive. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Diwa.
Kinuha niya ang kanyang coat mula sa sabitan at naglakad palabas ng pinto. Iniwan si Diwa na nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, hindi na napigilan ang malakas na paghikbi na kanina pa gustong kumawala. Gumuho ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga pangarap. Lahat ay nawala sa isang iglap. Nanatili siya roon ng ilang minuto, hinayaang dumaloy ang sakit. Ngunit habang nakatingin siya sa mga basag na piraso ng florera, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Determinasyon. Hindi. Hindi siya papayag na ganito na lang matapos ang lahat. Hindi niya hahayaang agawin ni Dante ang lahat ng pinaghirapan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig pa rin ang mga kamay, ngunit mayroon ng bagong liwanag ng katatagan sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay mabilis na hinanap ang isang numero. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. "Anak, Diwa, napatawag ka?" Tanong ng isang pamilyar at nag-aalalang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Diwa, pinipigilan ng isa na namang bugso ng luha. "Papa," sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit may diin. "Papa, kailangan ko po ng tulong." Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita ang kanyang ama, si Ramon Salazar, sa isang boses na kalmado ngunit matigas na tila. "Bakal. Huwag kang mag-alala, anak. Matagal ko nang pinaghandaan ang araw na to. Magkita tayo bukas ng umaga. Isasama ko si Attorney Valdes." Ang opisina ni Attorney Lino Valdez ay tahimik at maayos. Ang hangin ay amoy lumang libro at bagong timplang kape. Bawat bagay ay nasa tamang lugar, mula sa mga aklat ng batas na nakahanay sa estante hanggang sa mga pluma na nakaayos sa kanyang mesa. Ito ay isang lugar ng lohika at kaayusan, isang mundong kabaligtaran ng magulo at nawasak na damdamin ni Diwa. Nakatayo siya sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa abalang syudad sa ibaba. Ngunit ang totoo'y, wala siyang nakikita. Ang mga imahe mula kagabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga salita sa papel, ang malamig na tingin ni Dante, ang tunog ng nabasag na florera. Sa likod niya, nakaupo ang kanyang ama, si Ramon Salazar, na tahimik ngunit ramdam na ramdam ang presensya. Sa tapat nito ay si Attorney Valdez, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. May matalas na mga mata na tila kayang basahin ang bawat sulok ng iyong kaluluwa. "Diwa," mahinahong tawag ni Attorney Valdez. "Kailangan kong marinig ang lahat, mula sa simula. Huwag kang mag-alala sa oras." Huminga ng malalim si Diwa bago humarap sa kanila. Nagsimula siyang magkwento. Bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang kanyang tuwa habang minamasdan ang Villa Hiraya, ang tawag ni Dante, ang pagkakatukla sa sobre at ang masakit na paghaharap nila. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang marahang paghaplos ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Attorney Valdez ay tumango-tango. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng simpatya. "Salamat sa pagtitiwala, Diwa. Alam kong hindi madali yan," sabi ng abogado. Ang ginawa ni Dante ay malinaw na isang economic abuse at panloloko. Ngunit tama siya sa isang bagay. Ang korte ay titingin sa mga dokumento, sa itim at puti. Isang pamilyar na kirot ang muling kumirot sa puso ni Diwa. Ibig sabihin, wala na po talaga akong laban? Bago pa man makasagot si Attorney Valdez, umiling si Ramon. "Mayroon anak, mayroon." Ang alaala ng isang pag-uusap nila noon ay biglang bumalik kay Diwa. Isang gabi, ilang buwan bago simulan ang konstruksyon ng Villa Hiraya,
Naghapunan sila sa kanilang lumang bahay. Ipinagmamalaki noon ni Dante ang isang bagong relo na di umano'y nagkakahalaga ng ₱250,000. Tingnan niyo po, Tay, investment din ito. Sabi ni Dante noon, ipinapakita ang kumikinang na relo. Bahagyang ngumiti si Ramon. Ang tunay na investment, iho, ay hindi kumikinang sa dilim. Ito ay yung matibay na pundasyon na kahit anong bagyo ang dumaan, hindi magigiba. Noon, inisip ni Diwa na isa lang iyong paalala mula sa isang praktikal na ama. Hindi niya alam na may mas malalim pa palang kahulugan yon. Ang alaalang iyon ay tila isang pangaral na huli na niyang naintindihan. Bumalik siya sa kasalukuyan nang magsalita muli ang kanyang ama. "Lino," sabi ni Ramon, tumitingin sa abogado. "Ipakita mo na sa kanya." Tumayo si Attorney Valde at lumapit sa isang bakal na filing cabinet. Mula roon, kinuha niya ang isang kulay krema na folder. Maingat niya itong inilapag sa mesa sa harap ni Diwa. "Diwa, bago pa man simulan ang pagpapatayo ng Villa Hiraya, ang papa mo ay pumunta dito sa opisina ko." Panimula ng abogado. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang dokumento, malinis at mukhang opisyal na may mga pirma at selyo ng notaryo. "Ano po ito?" tanong ni Diwa. Ang puso'y nagsisimulang tumibok nang may halong kaba at pagtataka. "Iyan ay isang notarized investment agreement," paliwanag ni Attorney Valdez. "Nakalagay diyan na bagamat ang pangunahing pondo ay magmumula kay Dante, ang iyong intellectual property, ang iyong disenyo, ang iyong oras, at ang lahat ng iyong serbisyo bilang project manager at designer ay katumbas ng 40% ng kabuuang halaga ng property." Hinawakan ni Diwa ang papel. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Nakita niya ang pirma niya, ang pirma ni Dante, at ng kanyang ama bilang saksi. Naalala niya ito, isang araw na dinala siya ni Dante para pumirma ng ilang papeles para sa permit daw ng bahay. Hindi niya akalain na ito pala ang laman. Pero ang pinakamahalaga ay hindi iyan. Pagpapatuloy ni Attorney Valdez, itinuturo ang isang partikular na talata sa dokumento. Basahin mo ang Section 4, Paragraph B. Ang tinatawag naming protective clause. Naningkit ang mga mata ni Diwa habang binabasa ang maliliit na letra. At doon, nakita niya ang mga salitang magpapabago ng lahat. Bilang kondisyon sa pagpayag ng pamilya Salazar na gamitin ang kanilang lupang mana para sa proyektong ito na pagkasunduan na sa oras ng legal na paghihiwalay dahil sa napatunayang panloloko, kataksilan o anumang uri ng pang-aabuso mula sa isang panig. Ang kabuuang halaga ng puhunan ni Diwa Salazar, kasama na ang buong pagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng istruktura, ay automatikong mapupunta sa kanya ng walang anumang paghahabol mula sa kabilang panig. Ang hininga ni Diwa ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang lupa kung saan nakatayo, ang Villa Hiraya, ay mana mula sa kanyang mga lolo't lola. Iyon ang kondisyon, iyon ang sandata. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang mga matay nagsisimula ng manlabo dahil sa namumuong luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa nag-uumapaw na pasasalamat. Ang kanyang ama, ang kanyang tahimik na haligi ay inisip na ang lahat. Iniligtas siya nito bago pa man dumating ang panganib. "Papa," bulong niya, ang boses ay basag. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin?" Hinawakan ni Ramon ang kamay ng anak. Ang mga palad nito ay magaspang dahil sa taon ng pagtatrabaho, ngunit ang haplos nito ay puno ng kalinga. "Dahil umasa ako na hinding-hindi mo nakakailanganin ito, anak," sagot niya. "Pero mas mabuti nang laging handa." Sa wakas, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Valdez. Ang plano ni Dante ay ang kinin ng bahay at lupa.
Ngunit sa kontratang ito, hindi lang niya hindi makukuha ang bahay. Mawawalan pa siya ng lahat ng ipinuhunan niya dahil ang lupa ay babalik sa'yo. He overplayed his hand, Diwa. At ngayon, tayo ang may hawak ng lahat ng baraha. Ang pag-asa, isang damdamin na akala ni Diwa ay hindi na niya muling mararamdaman, ay biglang bumuhos sa kanyang puso na parang isang mainit na liwanag. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Tumingin siya kay Attorney Valdez. Ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong apoy. Ano pong susunod nating gagawin? Sumandal ang abogado sa kanyang silya, ang ngiti ay lumawak. Ang plano ni Dante ay i-anunsyo ang kanyang pag-aari sa party, hindi ba? Tumigil siya sandali. Hinayaang lumapat ang bigat ng kanyang mga susunod na salita. Kung gayon, bibigyan natin siya ng isang malaking sorpresa sa mismong entablado na inihanda niya. Ang amoy ng mamasa-masang semento at gasolina ang bumalot sa hangin ng basement parking. Tanging ang ilaw mula sa isang nag-iisang poste ang nagsisilbing liwanag sa madilim na sulok kung saan nakaparada ang itim na SUV ni Dante Imperial. Pinatay niya ang makina. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Tiningnan niya ang relos sa kanyang pulso, isang pekeng Swiss watch na kung hindi ka bihasa ay aakalain mong orihinal. 10:00 na ng gabi. Huli na sila sa usapan. O baka naman sinadya nilang paghintayin siya. Iyon ang laro nila. Ang laro ng kapangyarihan. Ilang saglit pa, isang kulay pilak na van na walang plaka ang pumasok sa parking at huminto ilang metro mula sa kanya. Bumukas ang pinto nito. 2 lalaking malalaki ang katawan. Ang mga mukha ay tila inukit sa bato. Ang bumaba. Ang isa ay may peklat na bumabagtas sa kaliwang kilay. Pinilit ni Dante na maging kalmado, inayos niya ang kanyang mamahaling coat at lumabas ng sasakyan. Ang hangin sa labas ay mas malamig. Boss Fredo, bati ni Dante, pilit nang ngumingiti sa lalaking may peklat. Pasensya na sa abala. Hindi ngumiti pabalik si Fredo. Ang mga mata nito ay tila 2 piraso ng yelo. Huwag mo akong tawaging boss, Imperial. Hindi tayo magkaibigan. Sagot nito, ang boses ay magaspang. Ang tanong, nasaan ang pera ko? Malapit na. Kaunting pasensya pa. Mabilis na sagot ni Dante. Alam niyo naman, may mga legal na proseso lang na kailangang ayusin para makuha ang proseso? Putol ng kasama ni Fredo. Isang dambuhalang lalaki na may mga braso na kasing laki ng hita ni Dante. Ang alam lang naming proseso ay kung paano magbalot ng 1 kilong semento sa paa mo at ihulog ka sa ilog Pasig. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Dante. Hindi na aabot doon, sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa boses. Sa Biyernes, may malaki akong party sa bago kong bahay. Pagkatapos noon, opisyal nang sa akin ang lahat. Makukuha ninyo ang doble pa sa utang ko. Humakbang palapit si Fredo. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lamunin siya. Huling palugit, Imperial. Bulong nito, ang hiningay amoy sigarilyo. Sa Biyernes, pagkatapos ng party mo, kung wala pa rin ang pera, ang susunod nating pagkikita ay hindi na dito. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Dante kundi tumango. Pagkasabi noon, tumalikod na ang 2 lalaki, sumakay sa van at mabilis na nawala sa dilim. Naiwan si Dante na nakatayo roon, ang tuhod ay halos manghina na sa takot. Pabalik sa loob ng kanyang SUV, hinampas niya ng malakas ang manibela. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pag-arte, ang mga ngiti, ang pagpapanggap, ay nakasalalay sa Biyernes. Ang Villa Hiraya ay hindi lang isang simbolo ng karangyaan para sa kanya. Ito ang kanyang tanging daan para mabuhay. Ang pagpapakasal kay Diwa sa anak ng respetadong negosyanteng si Ramon Salazar
ay bahagi ng plano. Akala niya, perpekto na ang lahat. Ngunit minamaliit niya ang talino ng matandang iyon at ang katigasan ng ulo ni Diwa. Kinaumagahan, sa kanyang pansamantalang opisina sa isang mamahaling condominium unit, dumating ang sulat na kinatatakutan niya. Inabot ito ng kanyang sekretarya. Galing sa opisina ni Attorney Lino Valdez. Hindi niya kailangang buksan ito para malaman ang laman. Isang summons, isang formal na tugon sa kanyang petisyon. Ginisian niya ito nang may pang-uuyam. Hinagis niya ang sobre sa mesa. So, the old man is fighting back. Bulong niya sa sarili. Akala niya siguro matatalo niya ako sa isang pirasong papel. Alam niyang matibay ang kontratang pinapirmahan sa kanila ni Ramon. Ngunit sa mundong ginagalawan ni Dante, lahat ng bagay ay may katapat. Ang batas ay para sa mga taong sumusunod dito. Siya, matagal na niyang binaluktot ang mga batas para sa sariling kapakanan. Kinuha niya ang telepono at nag-dial. "Good morning, this is Dante Imperial," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "I need access to our joint accounts. Yes, with Diwa Salazar Imperial. I want them frozen, all of them, effective immediately." Isang malamig at kalkuladong hakbang. Kung lalaban si Diwa, sisiguraduhin niyang wala itong mga bala. Pagkatapos ng tawag sa bangko, nag-dial siya ng isa pang numero. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. "Rico? Sino to?" Tanong ng magaspang na boses sa kabilang linya. "Dante, may trabaho ako para sa'yo." Narinig niya ang pagbabago sa tono ng kausap. "Depende sa bayad." "Mas malaki kaysa sa dati," sagot ni Dante habang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga gusaling sumisimbolo sa kapangyarihan na gusto niyang makamit. "Kailangan ko ng isang dokumento. Backdated? Isang prenuptial agreement. Simple lang ang laman. Waiver of all future conjugal properties. At kailangan ko ng perpektong pirma." "Mahirap yan, boss. Kailangan ko ng sample," sabi ni Rico. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dante. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, habang binubuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles, ay may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Laman nito ang mga lumang love letters at birthday cards na ibinigay sa kanya ni Diwa sa loob ng maraming taon. "Marami akong sample dito." Pagkababa ng telepono, kinuha niya ang isang picture frame mula sa kanyang mesa. Ito ay ang kanilang wedding photo. Si Diwa, napakaganda sa kanyang puting bestida, nakangiti ng buong puso. Siya nakatayo sa tabi nito, mukhang isang perpektong Ginoo. Napakagaling niyang umarte. Tinitigan niya ang larawan ng ilang segundo. May bahagyang kislap ng pagsisisi, isang alaala ng kung ano ang maaaring nangyari kung naging iba ang lahat. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng malamig na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ang buhay ay isang laro ng kaligtasan. At sa larong ito, kailangan mong maging handa na isakripisyo ang kahit sino. Dahan-dahan, kinuha niya ang larawan mula sa frame. Tinupi niya ito at walang pag-aalinlangang inihagis sa basurahan. "Pasensya ka na, Diwa," bulong niya sa hangin. "Pero survival to, hindi personal." Ang unang senyales ng bagong digmaan ay dumating hindi sa anyo ng isang legal na dokumento, kundi sa isang text message. Galing ito kay Marga, isa sa mga malapit niyang kaibigan sa industriya ng disenyo. "D, are you okay? Just saw Dante's post. Call me." Agad na binuksan ni Diwa ang kanyang social media. Ang una niyang nakita ay isang larawan ni Dante. Nakatayo sa balkonahe ng Villa Hiraya, ang papalubog na araw sa kanyang likuran. Mukha siyang malungkot, ngunit matatag. Ngunit ang caption ang siyang nagpabagsak sa kanyang sikmura. "Sometimes, the hardest decisions lead to the most peaceful dawns. Moving on to a new chapter, grateful for the lessons.
hopeful for the future. Thank you for respecting our privacy during this difficult time. Privacy, mahigit 200 tao ang nag-like at dose-dose ng komento ang nagpapakita ng suporta. Stay strong, Dante! Whatever it is, we're here for you, bro. Ipagdasal kita, ang tunay na lalaki, marunong bumitaw para sa kapayapaan. Isang kasinungalingan, isang maingat na binuong palabas para palabasin siyang kontrabida sa sarili nilang kwento. Ito ang unang bala. At alam niyang marami pang susunod. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na niyang maramdaman ang epekto. Mayroon siyang isang mahalagang presentasyon para sa isang bagong kliyente, isang pamilyang nagpaplano ng kanilang dream home. Sa kalagitnaan ng pagpapakita niya ng mga mood board at floor plan, napansin niyang nagbubulungan ang mag-asawa. Is everything all right, Mr. and Mrs. Tan? Magalang niyang tanong. Ang babae, si Mrs. Tan, ay ngumiti ng alanganin. Wala naman, Miss Salazar. It's just that. Narinig lang namin from a common friend na medyo may pinagdadaanan ka raw ngayon sa personal na buhay mo. Oh, tanging nasabi ni Diwa. I can assure you, it will not affect the quality of my work. We understand, sabi ng lalaki. Pero alam mo na, ang pagpapatayo ng bahay ay isang malaking investment. We need someone who is 100% focused. Siguro, pag-isipan muna namin. We'll call you. Alam na ni Diwa kung ano ang ibig sabihin ng we'll call you. Pag-alis niya sa meeting na yon, pakiramdam niya ay 10 taon siyang tumanda. Ang profesionalismo niya, ang kanyang reputasyon na matagal niyang iningatan, ay nagsisimula ng yurakan ng mga chismis na kagagawa ni Dante. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating mula sa isang taong inaakala niyang kakampi niya, si Chloe, isang kaibigan na madalas niyang nakakasama sa mga industry events, ay tumawag sa kanya isang gabi. Diwa, I have to ask. Simula ni Chloe, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nagkita kami ni Dante kanina sa isang charity event. He looks so broken. Sinabi niya sa akin na sinubukan ka raw niyang kausapin pero ayaw mo. Sabi niya, masyado ka na raw naging maluho na yung pagpapatayo ng Villa Hiraya ang sumira sa inyo dahil sa pressure. Nanigas si Diwa sa kinauupuan. Hindi siya makapagsalita. Ang galing ni Dante. Ang galing niyang baliktarin ang lahat. Chloe, that's not true. Pilit niyang sinabi. Ang boses ay nanginginig sa galit at frustrasyon. I know, mabilis na sagot ni Chloe. Pero Diwa, ang dami ng nakakarinig ng version niya. At sa totoo lang, siya ang mukhang biktima. He's out there, being seen, looking sad. Samantalang ikaw, nagtatago. You need to fight back. Sabihin mo ang side mo. Hindi ganoon kadali yon, Chloe. This is a legal battle now, paliwanag ni Diwa. Well, habang naghihintay ka sa korte, sinisira na niya ang pangalan mo sa labas. Mariing sabi ni Chloe bago magpaalam. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Diwa ang kanyang mga tuhod. Ramdam niya ang pag-iisa. Ang mundo na dati puno ng mga kaibigan at kasamahan ay tila unti-unting lumiliit. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Si Dante ay hindi lang siya nilalabanan sa korte. Nilalaso nito ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Kinukuha nito hindi lang ang bahay, kundi pati na rin ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa maliit na apartment na tinutuluyan, tumunog ang doorbell. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Isang delivery man ang may hawak na isang malaking brown envelope. Nang pumirma siya at isara ang pinto, tiningnan niya ang sobre. Muli, galing ito sa kampo ni Dante. Galing ito sa impyerno. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isa na namang legal na dokumento. Ngunit iba ito. Mas makapal. At sa unang pahina, ang mga salitang nakasulat ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Motion to submit evidence. Prenuptial agreement. Prenuptial agreement?
Wala silang pinirmahang ganoon. Naguluhan man ay mabilis niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa marating niya ang huli. Ang pahina ng mga pirma. At doon, nakita niya ito. Ang pangalan niya, isinulat sa isang pamilyar na paraan. Bawat kurba, bawat guhit, kamukhang kamukha ng pirma niya. Sa ilalim nito ay ang pirma ni Dante. At ang petsa ay 1 linggo bago ang kanilang kasal. Paulit-ulit niyang sinuri ang pirma. Pilit niyang inaalala kung may pinirmahan ba siyang ganito. Wala. Wala siyang matandaan. Imposible. Ngunit bakit? Bakit kamukhang kamukha? Ang pagdududa, isang maliit ngunit makamandag na buto, ay nagsimulang itanim sa kanyang isipan. Posible ba? Posible bang sa sobrang abala sa paghahanda ng kasal ay may pinapirmahan si Dante sa kanya na hindi niya nabasa ng maigi? Posible bang naging ganoon siya kapabaya? Ang pag-atake ni Dante ay lumipat na sa ibang level. Hindi na lang ang reputasyon niya ang sinisira nito. Sinisira na nito ang tiwala niya sa sarili niyang alaala. Peke to. Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Attorney Lino Valdez matapos ang ilang minutong masusing pagsusuri sa prenuptial agreement. Ang mga salitang yon ay dapat sanay nagdulot ng kapanatagan kay Diwa, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Nasa opisina na naman sila ng abogado. Ang dokumento ay nakalatag sa makintab na mahogany na mesa sa pagitan nilang tatlo, ni Diwa, ng kanyang ama, at ni Attorney Valdez. Ang pirma sa ilalim ng pangalan ni Diwa ay tila isang mapanuksong multo nang aasar sa kanyang alaala. Sigurado po kayo, attorney? Tanong ni Diwa. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahil kung titingnan, kamukhang kamukha talaga bawat detalye. Tumingin si Attorney Valdez sa kanya sa ibabaw ng kanyang salamin. Diwa, sa labas oo. Perpekto ang pagkakahawig. Halatang pinag-aralan. Ngunit sa ilalim ng microscope at expert analysis, may mga maliliit na senyales ng forgery. Ang pressure ng panulat, ang mga hesitation marks na hindi makikita ng ordinaryong mata. Ang problema, huminto siya at huminga ng malalim, ay kung paano natin ito papatunayan sa korte nang walang duda. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Ramon. Ang boses ay seryoso. Ang kampo ni Dante ay magpipresenta ng sarili nilang eksperto para sabihing authentic ito. Magiging labanan ito ng mga opinyon at sa mga ganoong sitwasyon, ang desisyon ay maaaring pumanig kahit saan. Paliwanag ng abogado. Kailangan natin ng mas matibay, isang bagay na hindi kayang pabulaanan. Diwa, pilitin mong alalahanin. Sa petsang nakalagay dito, 1 linggo bago ang kasal ninyo, mayroon bang kahit anong pagkakataon na may pinapirmahan siya sa'yo? Napapikit si Diwa. Ang utak niya ay tila isang maingay at magulong silid-aklatan. Pilit na hinahanap ang isang libro sa gitna ng libo-libo. 1 linggo bago ang kanilang kasal. Iyon ay isang napakaabalang panahon. Food tasting, final gown fitting, pag-aasikaso sa mga imbitasyon. Ang mga araw ay magulo at puno ng mga gawain. Hindi ko matandaan. Mahinang sagot ni Diwa, ang frustrasyon ay gumuhit sa kanyang mukha. Masyadong maraming nangyari noon. Pero kung meron man, sigurado akong babasahin ko. Hindi ako pipirma ng basta-basta sa isang bagay na kasing halaga nito. Pero posible anak, sabat ng kanyang ama, ang boses ay puno ng pag-aalala. Posibleng ipinasok niya ito sa isang tumpok ng ibang mga papeles. Isang delivery receipt, isang permit. Posible. Ang mga salita ng kanyang ama, bagamat sinabi ng may pag-unawa, ay tila nagtanim ng mas malalim na pagdududa sa puso ni Diwa. Paano kung tama ang kanyang ama? Paano kung naging pabaya siya? Ang kasalanan ba ay nasa kanya rin? Ang tiwala niya sa sariling pag-iisip ay nagsimulang gumuho. Sa pag-uwi niya sa kanyang apartment ng gabing iyon, dala niya ang bigat ng buong mundo. Hindi na lang ito tungkol sa bahay o sa pera.
Tungkol na ito sa kanyang katinuan. Binuksan niya ang isang baul kung saan nakatago ang mga luma nilang memorabilia. Inilabas niya ang mga photo album mula sa kanilang kasal. Doon, nakita niya ang mga larawan nila. Masaya, nagtatawanan, walang kamalay-malay sa hinaharap. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang sarili habang pumipirma sa kanilang marriage contract. Ang ngiti sa kanyang mukha noon ay tila isang insulto sa nararamdaman niya ngayon. Paano mo nagawa to sa akin, Dante? Bulong niya sa larawan. Ang luhay nagsimula na namang pumatak. Paano? Sa sumunod na mga araw, ang pagdududa ay naging kanyang anino. Sa bawat desisyong ginagawa niya, tinatanong niya ang sarili. Tama ba ito? Sigurado ba ako? Ang kumpiyansa niya, na dati isa sa kanyang pinakamalaking sandata, ay unti-unti siyang iniiwan. Nagkaroon sila ng paunang pagdinig sa korte. Nakita niyang muli si Dante, nakaupo sa kabilang panig kasama ang kanyang abogado. Tumingin ito sa kanya. Isang tingin na walang emosyon, na para bang isa lang siyang estranghero. Nang ipresenta ng abogado nito ang prenuptial agreement, ramdam ni Diwa ang tingin ng lahat sa kanya. Ang mga matang nanghuhusga, ang mga bulungang nagtatanong. Diwa, kailangan mong maging matatag. Bulong ng kanyang ama sa tabi niya. Ngunit paano? Paano ka magiging matatag kung ang pundasyon ng iyong sariling alaala ay nagsisimula ng gumuho? Isang gabi, habang nakaupo sa dilim ng kanyang sala at nakatingin sa kawalan, tumawag ang kanyang ama. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nito. Hindi ko na alam pa, pagod niyang sagot. Paano kung totoo? Paano kung pumirma talaga ako at nakalimutan ko lang? Hindi, mariing sagot ni Ramon. Kilala kita, Diwa. Hindi ka pabaya. Ito ay isang panlilinlang. Pero paano tayo mananalo? Sabi ni attorney, magiging labanan lang ito ng salita. Sabi ni Diwa, ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa linya. Pagkatapos ay nagsalita si Attorney Valdez na tila naka-conference call pala sila. Diwa, may masamang balita ako, sabi ng abogado. Ang investment agreement na hawak natin, ang kontratang ginawa ng papa mo, ay maaaring mabaliwala kung mapapatunayan ng korte na valid itong prenuptial agreement. Ang isang prenup, kung legal, ay mas matimbang kaysa sa anumang kasunduan na ginawa pagkatapos ng kasal. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking bato na humampas sa dibdib ni Diwa. Ang kanilang alas, ang kanilang huling sandata, ay maaaring mawalan ng saysay. Kaya kung hindi natin mapapatunayan na peke ang pirma na yan, pagpapatuloy ni Attorney Valdez, ang boses ay mabigat. Matatalo tayo, Diwa, at mawawala sa iyo ang lahat. May mga araw na ang kalungkutan ay parang isang malakas na buhos ng ulan. Biglaan, malakas, ngunit alam mong titila rin. Pero ang nararamdaman ni Diwa ngayon ay hindi ulan. Ito ay isang makapal na hamog, malamig, walang katapusan, at dahan-dahang nilalamon ang lahat hanggang sa wala ka nang makita kundi ang sarili mong anino. Ang mga salita ni Attorney Valdez ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Matatalo tayo, Diwa. Mawawala sa iyo ang lahat. Ang lahat. Isang salitang napakadaling bigkasin, ngunit napakabigat dalhin. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pinangarap, ang lahat ng kanyang pinagkatiwalaan. Ang maliit na apartment na dati nagsisilbing kanlungan ay tila naging isang kulungan. Ang mga pader ay tila lumalapit. Ang kisame ay tila bumababa. Ang mga sketchpad at lapis na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay nakatambak lang sa isang sulok, nababalutan ng alikabok at kalungkutan. Paano ka lilikha ng magagandang espasyo para sa iba kung ang sarili mong mundo ay gumuho na? Isang umaga,
Sinubukan niyang mag-apply para sa isang maliit na personal loan sa bangko para may magamit habang wala siyang proyekto. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tinawag siya ng bank manager. "I'm sorry, Mrs. Salazar," sabi ng babae. Ang muka ay puno ng awa. "But your application has been denied. All your joint accounts with Mr. Imperial have been frozen, and it seems there's a flag on your credit history pending the results of your legal case." Tumango lang si Diwa. Wala na siyang naramdamang gulat. Parang manhid na ang kanyang sistema sa sunod-sunod na kamalasan. Nagpasalamat siya at tahimik na umalis. Bawat hakbang palayo sa bangko ay tila isang hakbang palubog sa kumunoy. Sa pag-scroll niya sa kanyang social media ng gabing iyon, isang masamang ugali na hindi niya maiwasan, nakita niya ang isang post mula sa isang dating kaibigan. Ito ay isang serye ng mga larawan mula sa isang grand opening ng isang art gallery. At sa gitna ng isang larawan, napakakisig sa kanyang itim na suit ay si Dante. Nakatawa. Napapaligiran ng mga maimpluwensyang tao. Ang kanyang mundo ay patuloy na umiikot, kumikinang at umuunlad. Samantalang ang sa kanya ay huminto at nagdilim. Hindi niya namalayan, ang isang patak ng luha ay pumatak sa screen ng kanyang telepono. Ginagawang malabo ang imahe ng kanyang taksil na asawa. Iyon na. Iyon na ang huling hibla ng kanyang katatagan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Attorney Valdez. Nang sumagot ito, ang boses ni Diwa ay halos hindi marinig. "Lino? Diwa, napatawag ka? Gabi na." Sagot ng abogado, ramdam ang pag-aalala. "Pagod na ako." Bulong ni Diwa, ang bawat salita ay mabigat. "Pagod na akong lumaban. Baka dapat na lang akong sumuko." "Huwag mong sabihin yan, Diwa. Hindi pa tayo tapos." "Pero paano kung tapos na?" Putol niya. "Paano kung ito na talaga yon? Siguro ito ang parusa sa akin dahil naging bulag ako. Dahil nagtiwala ako ng sobra." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Ngunit bago pa man ito makasagot, narinig ni Diwa ang sarili niyang sinasabi, ang mga salitang kinatatakutan niya. "Tawagan mo ang abogado niya. Sabihin mo, susuko na ako. Ibibigay ko na ang lahat. Basta tapusin na natin to." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makatutol si Lino. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaang bumuhos ang lahat ng luhang naipon niya sa loob ng mga linggo. Ang pakikipaglaban ay parang paglangoy sa isang malakas na alon. Sa simula, puno ka ng lakas. Ngunit habang tumatagal, ang mga braso mo ay nangangalay. Ang iyong mga baga ay nauubusan ng hangin. Hanggang sa, ang tanging gusto mo na lang ay bitiwan ang lahat at hayaang dalhin ka ng agos sa ilalim. Ganoon ang nararamdaman niya. Ang pagsuko ay tila ang tanging paraan para matapos na ang paghihirap. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Hindi niya ito pinansin. Baka nagkamali lang ng pinto. Ngunit ang pagkatok ay naulit. Mas malakas ngayon. "Sino yan?" Sigaw niya. Ang boses ay paos. Walang sumagot. Ngunit muling kumatok ang nasa labas. Dahil sa inis at pagod, pinunasan niya ang kanyang mga luha at padabog na tumayo. Sino ba ang nanggugulo sa kanya sa ganitong oras? Bubuksan niya ang pinto para lang sigawan kung sino man iyon. Nang pihitin niya ang seradura at bahagyang buksan ang pinto, isang babaeng hindi niya kilala ang nakatayo sa labas. Mukha itong nasa 30 anyos. Simple ang pananamit at ang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang shoulder bag na para bang may napakahalagang bagay sa loob. Tiningnan ng babae si Diwa mula ulo hanggang paa. Tila tinitiyak kung siya nga ang hinahanap nito. "Kayo po ba si Ma'am Diwa Salazar?" Tanong ng babae. Ang boses ay mahina at nanginginig. Kumunot ang noo ni Diwa. "Ako nga.
Anong kailangan mo? Huminga ng malalim ang babae, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Nagpalinga-linga ito sa pasilyo na parang may kinatatakutan bago muling tumingin kay Diwa. Ako po si Melissa, ang dati pong executive assistant ni Sir Dante Imperial. Pagpapakilala nito. Mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo. Mayroon po kayong dapat malaman. Ang pangalan ni Melissa ay pamilyar. Siya ang masipag na assistant ni Dante na madalas niyang makita sa opisina noon. Laging abala at halos hindi ngumingiti. Ngunit ang makita siya ngayon sa labas ng kanyang pinto, sa gitna ng gabi, na may takot sa mga mata, ay isang bagay na hindi inaasahan. Maari ba akong pumasok? Tanong ni Melissa. Ang boses ay halos pabulong. Saglit lang po. Nag-aalangan man. Tumango si Diwa at binigyan ito ng daan. Isinara niya ang pinto at hinarap ang hindi inaasahang bisita. Ang sala, na kanina lang ay isang lugar ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, ay biglang nabalot ng tensyon. Upo ka, alok ni Diwa. Umiling si Melissa. Hindi na po, ma'am. Hindi po ako magtatagal. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bag. Nandito po ako dahil hindi na kaya ng konsensya ko. Tumaas ang kilay ni Diwa. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Melissa. 1 linggo na po akong tinanggal sa trabaho. Walang dahilan. Basta sinabihan na lang ako na hindi na kailangan ng serbisyo ko. Alam ko po kung bakit. Dahil sa tingin niya, marami na akong masyadong nalalaman. Ang puso ni Diwa ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nalalaman tungkol saan? Dahan-dahang binuksan ni Melissa ang kanyang bag. Mula sa loob, kumuha siya ng isang manipis na USB flash drive at isang folder na puno ng mga nakaprint na dokumento. Inabot niya ito kay Diwa. Tungkol po dyan, sabi niya. Itinuturo ang mga papel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Diwa ang mga ito. Ang nasa ibabaw ay mga print-out ng mga email. Ang nagpadala, Dante Imperial. Ang paksa, urgent and confidential, document preparation. Binasa ni Diwa ang laman ng email. Ang mga mata niya ay nanlaki sa bawat salitang kanyang binabasa. Ito ay isang detalyadong utos mula kay Dante para sa isang request ko ng bandang na naglalaman ng mga instruksyon kung paano gagawin ang isang pekeng prenuptial agreement. Nakasulat doon ang eksaktong mga salitang gusto niyang ilagay. Ang petsang dapat gamitin at ang utos na gawin itong perpekto at hindi mapagkakamalan. Siya ang nag-utos, bulong ni Diwa, hindi sa kausap kundi sa kanyang sarili. Ang pagdududa sa sarili na bumalot sa kanya sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho na parang hinipan ng isang malakas na hangin. Hindi siya nababaliw, hindi siya naging pabaya. Siya ay biktima ng isang napakatusong plano. Hindi lang po iyan, sabi ni Melissa. Binuklat niya ang folder sa susunod na pahina. Ito ay isang kopya ng calendar schedule ni Dante para sa linggo bago ang kanilang kasal. Sa eksaktong petsa na nakalagay sa pekeng dokumento, may isang entry na naka-highlight ng dilaw. Flight MNLC, 8 a.m. Shangri-La Mactan check-in. Meetings with Cebu investors, whole day. Nasa Cebu po si Sir Dante sa araw na yon, paliwanag ni Melissa. Imposibleng nakapirma kayo ng dokumento sa Makati sa araw na yon, maliban na lang kung dalawa siya. Ang bawat ebidensya ay tila isang piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nabubuo. Ang bawat kasinungalingan ni Dante ay isa-isang nababakbak. Bakit mo ginagawa to, Melissa? Tanong ni Diwa, tumitingin sa babae nang may halong pagtataka at pasasalamat. Delikado to para sa'yo. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Melissa. Dahil pagod na po akong maging kasangkapan sa kasamaan niya, tinanggal niya ako na parang basura pagkatapos ng ilang taong serbisyo. At may anak po akong babae. Ayokong lumaki siya sa isang mundo kung saan ang mga lalaking tulad ni Sir Dante ang laging nananalo.
Itinuro niya ang USB drive na hawak pa rin ni Diwa. Nandyan po sa loob ang audio recording ng ilan sa mga tawag niya kay Rico, yung gumawa ng dokumento. Kinuha ko po mula sa cloud backup ng office phone niya bago nila ako tuluyang i-lock out. Ang pakiramdam ng kaluwagan ay bumuhos sa buong katauhan ni Diwa. Ito ay higit pa sa inaasahan niya. Ito ang baril na may lamang bala. Ito ang liwanag sa dulo ng napakadilim na lagusan. Salamat, Melissa, sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito. Salamat. Wala po yun, ma'am, sagot ni Melissa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang isang tunay na ngiti mula sa kanya. Sige po, kailangan ko na pong umalis. Pagkaalis ni Melissa, naiwan si Diwa sa kanyang sala. Hawak-hawak ang mga ebidensya na parang mga banal na kasulatan. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na kanina lang ay halos lumunod sa kanya ay napalitan ng isang bagong klase ng enerhiya. Isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na siya susuko. Lalaban siya. Mabilis niyang tinawagan si Attorney Valdez. Lino, gising ka pa ba? Diwa, anong nangyari? Pinag-alala mo ako. Akala ko ba baguhin mo ang plano? Putol ni Diwa. Ang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Huwag mong tatawagan ang abogado niya dahil meron akong hawak ngayon na magpapanalo sa atin at hindi lang tayo mananalo. Dudurugin natin siya. Ikinuwento niya ang lahat kay Lino. Sa bawat detalyeng sinasabi niya, naririnig niya ang pagbabago sa paghinga ng abogado sa kabilang linya, mula sa pag-aalala, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang hindi maitagong tuwa. Ito na yon, Diwa, sabi ni Lino. Ang boses ay puno ng sigla. This is the smoking gun. Game over na para kay Dante. Habang nag-uusap sila, may inihatid na sulat ang guard ng apartment. Isang makapal at mamahaling sobre. Nang buksan ito ni Diwa, isang pamilyar na pangalan ang nakasulat sa magarbong papel. You are cordially invited to the housewarming and special announcement of Mr. Dante Imperial at the Villa Hiraya. Sa ilalim ng nakaprint na imbitasyon, may isang sulat kamay na mensahe sa pamilyar na pagsulat ni Dante. Come and watch my victory, Diwa. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diwa. Kinuha niya ang isang pluma at sumulat sa ilalim ng mensahe ni Dante. I will, and I'll be the last one laughing. Ang imbitasyon ay nakapatong sa kanyang maliit na mesa sa sala. Ang makintab na papel at gintong mga letra ay tila isang pangungutya sa simpleng kapaligiran ng kanyang apartment. Para sa ibang tao, ito ay isang paanyaya sa isang marangyang pagdiriwang. Para kay Diwa, ito ay isang tiket sa unang hanay ng pagbagsak ng isang imperyo. Ang imperyo ng kasinungalingan ni Dante Imperial. Hindi na siya natatakot. Ang takot ay napalitan na ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang mga linggo ng pagluha at pagdududa ay tila isang malayong bangungot. Ang babaeng nakaupo ngayon sa kanyang sala ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig. Iba na siya. Hinubog ng sakit, pinalakas ng katotohanan. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol niya sa paghahanda. Hindi para sa isang party, kundi para sa isang laban. Ang unang yugto ng paghahanda ay sa opisina ni Attorney Lino Valdez. Nakaupo silang 3, si Diwa, ang kanyang ama, at ang kanilang abogado, sa paligid ng isang malaking mesa. Sa gitna nito ay ang mga ebidensya mula kay Melissa, maingat na inayos at inihanda. Ang plano ay simple, sabi ni Lino. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Hahayaan natin siyang magsalita. Hahayaan nating itaas niya ang sarili niyang bangko. At kapag nasa tuktok na siya ng kanyang kayabangan, doon natin siya ibabagsak. Paano natin ipapakita ang mga ebidensya sa harap ng lahat? Tanong ni Ramon. Ang mukha ay seryoso. Ngumiti si Lino. Mayroon akong kaibigan sa tech support ng hotel
na mag-aasikaso ng catering at sounds. Sa isang pindot lang, ang lahat ng nasa USB, ang mga email, ang recording, ay lalabas sa malaking projector screen sa likod ng stage na inihanda ni Dante. Tumingin si Diwa sa kanyang abogado nang may paghanga. Lahat ay naisip niyo. Trabaho ko yan, sagot ni Lino. Ang trabaho mo, Diwa, ay ang maging kalmado. Hayaan mo akong magsalita. Darating ang oras para sa'yo. At sa pagkakataong yon, ang tanging kailangan mo lang gawin ay tumayo doon ng buong pagkatao at hayaan silang makita kung sino ang tunay na reyna ng Villa Hiraya. Ang pangalawang yugto ng paghahanda ay mas personal. Sa araw ng party, imbes na magmukmok, ginugol ni Diwa ang kanyang umaga sa pag-aalaga sa sarili. Nagpunta siya sa isang salon. Habang minamasahe ang kanyang buhok, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang lahat ng kasinungalingan ni Dante. Bawat bula ng shampoo ay tila paglilinis hindi lang sa kanyang buhok, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Pagkatapos, umuwi siya at binuksan ang kanyang aparador. Inilabas niya ang gown na ibinigay sa kanya ni Dante. Ang damit na dapat sana'y isusuot niya sa gabing iyon kung hindi niya natuklasan ang katotohanan. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Ang mamahaling tela ay isang paalala ng isang pekeng pagmamahal. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ito at inilagay sa isang basurahan. Sa halip, kinuha niya ang isang damit na matagal na niyang itinago. Isang simple, ngunit eleganteng pulang bestida. Pula. Ang kulay ng tapang, ang kulay ng kapangyarihan, ang kulay ng apoy na kayang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Nang isuot niya ito, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na mukhang biktima. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng sakit, ay nagniningning ngayon katabo sa katatagan. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng bahagyang kolorete sa kanyang mga labi. Hindi ito isang maskara para pagtaguan ng sakit, kundi isang baluti, isang uniforme para sa isang general na papasok sa isang digmaan. Bago umalis, tinawagan niya ang kanyang ama. Ready na po ako, pa. Nasa baba na kami ni Lino. Hinihintay ka na namin, anak. Sagot nito, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Pagbaba niya sa lobby, nakita niya ang dalawang lalaki na pinakamahalaga sa kanyang buhay ngayon. Ang kanyang ama, nakatayo ng tuwid at marangal sa kanyang barong. At si Lino, mukhang matalas at handa sa kanyang suit. Sila ang kanyang mga sundalo. Sila ang kanyang mga kakampi. Sumakay sila sa sasakyan. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa Hacienda de Luz, isang pamilyar na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng pananabik. Handa ka na ba? Tanong ni Lino mula sa front seat. Tumingin si Diwa sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin. Isinilang yata ako para sa gabing ito. Mahina niyang sagot. Ilang sandali pa, bumagal na ang sasakyan. Sa wakas, natanaw na nila ang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Villa Hiraya. Ang musika at tawanan mula sa loob ay dinig na dinig hanggang sa kalsada. Ang buong bahay ay naliligo sa mga ilaw. Mula sa labas, ito ay larawan ng perpektong tagumpay. Ngunit alam ni Diwa, sa loob ng ilang oras, ang mga ilaw na yon ay magiging spotlight na maglalantad sa pinakamadilim na mga lihim. Huminto ang kanilang sasakyan sa likod ng mahabang pila ng mga mamahaling kotse. Habang papalapit sila sa malaking pinto na minsan niyang pinangarap, huminga ng malalim si Diwa. Ito na, ang pagharap sa demonyo sa mismong impyernong nilikha nito. Ang pagbukas ng malaking pinto ng Villa Hiraya ay tila pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Ang mahinang tunog ng isang string quartet
ay nagsisilbing saliw sa masayang tawanan at bulungan ng mga bisita, mga taong nabibilang sa tinatawag na alta sosyedad. Lahat ay nakabihis ng elegante, mga ngiti ay perpektong nakapinta sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng lahat, sa paanan ng engrandeng hagdanan, nakatayo si Dante. Mukha siyang hari sa kanyang sariling kastilyo, suot ang isang itim na tuksido na tila hinulma sa kanyang katawan. Bawat kilos niya ay kalkulado, bawat ngiti ay para sa lahat. Siya ang larawan ng tagumpay. Nang makita niya si Diwa, kasama ang kanyang ama at si Lino, napapasok, isang malamig at mapanuksong ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit ito sa kanila, hindi inaalintana ang ilang mga bisitang bumabati sa kanya. Diwa, "I'm glad you could make it," sabi niya. Ang boses ay sapat lang na marinig nilang tatlo. May bahid ng pang-aasar sa tono nito. "And you brought your father. At ang iyong abogado, isasama mo ba ang buong barangay sa susunod?" Hindi na tinag si Diwa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Ayaw kong palampasin ang iyong special announcement, Dante. Sigurado akong magiging isang gabi ito na hindi natin malilimutan." Ang nangiti ni Dante ay bahagyang naglaho, napalitan ng inis, ngunit mabilis niya itong ibinalik. "Enjoy the party. The main event will start in a few minutes." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at bumalik sa pakikipag-usap sa mga bisita. Hindi sila pinansin ng karamihan. Para sa mga naroroon, si Diwa ay isa lamang sa mga bisita. Marahil ay isang dating asawa na natalo sa laban. Ang mga bulungan ay naroroon. Ramdam niya ang mga matang sumusulyap sa kanya, puno ng awa o panghuhusga. Ngunit hindi na siya naapektuhan. Hahayaan niya silang magbulungan. Dahil alam niya, sa pagtatapos ng gabing ito, iba ng kwento ang kanilang pag-uusapan. Humanap sila ng isang tahimik na pwesto malapit sa hardin. Mula roon, kitang-kita nila ang isang maliit na entablado na inihanda sa gitna ng malawak na sala. Sa likod nito, isang malaking puting screen ang nakababa, marahil para sa isang slideshow ng mga larawan ng bahay. Ang perpektong entablado para sa krimen at para sa paglalantad nito. Ilang sandali pa, isang malumanay na tunog ng kampanilya ang narinig. Ang mga ilaw ay bahagyang humina at ang lahat ng atensyon ay napunta sa entablado. Umakyat si Dante. Hawak ang isang mikropono. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa. "Good evening, everyone. Mga kaibigan, pamilya, mga kasamahan sa industriya." Panimula niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "Welcome to my home. Welcome to Villa Hiraya." Nagpalakpakan ang mga tao. "Ang gabing ito ay napaka-espesyal para sa akin." Pagpapatuloy niya, "Ang bahay na ito ay hindi ilang isang istruktura ng semento at bakal. Ito ay simbolo ng pagsisikap, ng pangarap, at ng isang bagong simula." Sumulyap siya sa direksyon ni Diwa, isang tingin na puno ng pagwawagi. Ramdam ni Diwa ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang braso. "Marami ang nagtatanong, pero ngayon ko na sasagutin. Ang Villa Hiraya ay isang personal na proyekto, isang testamento na sa buhay, minsan kailangan mong mag-isa para marating ang tuktok. At ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, gusto kong opisyal na i-anunsyo na ang tahanang ito, ang bawat piraso nito, ay pag-aari ko. At ako lamang." Isang alon ng bulungan at palakpakan ang sumunod. Nakita ni Diwa ang mga mukha ng mga tao, ang paghanga, ang inggit. Si Dante ay nasa ituktok na ng mundo. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang boses ang pumutol sa selebrasyon. "Isang napakagandang kwento, Mr. Imperial." Lahat ay napalingon. Dahan-dahang naglakad si Attorney Lino Valdez papalapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Sumunod sa likod niya si Diwa at ang kanyang ama. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong lugar. Ang musika ay huminto. Ngunit tulad ng bahay na ito,
Pagpapatuloy ni Lino, ang boses ay malinaw at matatag. Ang kwento mo ay maganda lang sa labas, pero ang pundasyon ay puno ng kasinungalingan. Ang mukha ni Dante ay nagbago. Excuse me? Sino ka para guluhin ang party ko? Ako si Lino Valdez, ang abogado ni Mrs. Diwa Salazar Imperial. Pakilala niya. At narito kami para itama ang ilang mga maling impormasyon sa iyong special announcement. Sa isang senyas mula kay Lino, ang malaking screen sa likod ni Dante na dapat sana'y magpapakita ng mga larawan ng bahay ay biglang umilaw. Ang lumabas dito ay hindi larawan, kundi ang kopya ng email ni Dante para kay Rico. Ang mga salita ay malinaw para mabasa ng lahat. Urgent and confidential. Document preparation. Kailangan ko ng isang pekeng prenuptial agreement. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga bisita. Ang mukha ni Dante ay biglang namutla na parang papel. Sinubukan niyang sumenya sa technical booth, ngunit huli na ang lahat. Peke? Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya sa mikropono. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Lino. Biglang, isang audio recording ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ang boses ni Dante, malinaw at hindi maipagkakaila habang kausap si Rico. Kailangan ko ng perpektong pirma. Huwag kang mag-alala, marami akong sample dito. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang mga tingin ng paghanga kanina ay napalitan ng tingin ng pagkasuklam at pandidiri. At para sa huling bahagi, sabi ni Lino, ang kontratang pinirmahan ninyo bago pa man itayo ang bahay na ito. Ang investment agreement na may protective clause, ang sumunod na lumabas sa screen, nagsasaad dito na sa oras ng panloloko, ang lupa at ang lahat ng puhunan ng aking kliyente ay mapupunta sa kanya. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Diwa ang dalawang pamilyar na anino na papalapit, si Fredo at ang kasama nito. Hindi sila nakatingin sa screen. Nakatingin sila kay Dante, ang mga mata ay nanlilisik. Si Dante, na ngayon ay nasa entablado, ay tila isang hayop na nasukol. Ang kanyang pagiging kalmado ay nawala, napalitan ng purong gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa screen, sa mga mukha ng kanyang mga bisita, kay Diwa, at sa huli, sa mga anino sa hardin. Napaluhod siya. Ang mikropono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas at nakakabinging tunog. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang kanyang pinaghirapang itayong pekeng mundo, ay gumuho sa isang gabi. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na bumalot sa buong Villa Hiraya, dahan-dahang lumakad si Diwa, papalapit sa entablado. Tumayo siya sa harap ni Dante, na ngayon ay nakaluhod at talunan. Tinitigan niya ito, hindi na may galit kundi may awa. Hinawakan niya ang mikropono mula sa sahig. Tumingin siya sa mga bisitang hindi makapaniwala. Tapos na ang party, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng katahimikan. Tapos na ang lahat, Dante. Ilang araw na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang Villa Hiraya, na dating sentro ng ingay, kasinungalingan at pagbagsak, ay nababalot na ngayon ng isang malalim at kakaibang katahimikan. Walang nang maririnig kundi ang huni ng mga ibon sa labas at ang mahinang ugong ng hangin. Nakatayo si Diwa sa gitna ng malawak na sala. Ang mga mamahaling palamuti na binili ni Dante, ang mga pekeng painting, ang mga florerang walang kwento, ay wala na. Isa-isa niya itong ipinakuha at inilagay sa bodega. Ang natira na lamang ay ang mga muebles na siya mismo ang pumili, ang mga pirasong may kahulugan, ang mga bagay na may kaluluwa. Ang bahay ay tila humihinga ng mas maluwag ngayon. Hindi niya naramdaman ang saya ng isang nagtagumpay. Wala ang matamis na lasa ng paghihiganti na madalas niyang mabasa sa mga libro. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib. Isang espasyo na dati puno ng sakit, na ngayon ay
unti-unting napupuno ng kapayapaan. Naglakad siya palabas patungo sa poolside. Ang asul na tubig ay payapa. Sinasalamin ang maaliwalas na langit. Naupo siya sa gilid. Inilubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig. Dito, sa lugar na ito, una niyang naramdaman ang pagtataksil. At dito rin niya ngayon nararamdaman ang simula ng paghilom. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Ang kanyang ama, si Ramon, ay may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot nito ang isa sa kanya at naupo sa kanyang tabi. "Kamusta ang pakiramdam mo, anak?" tanong ni Ramon. Ang boses ay puno ng kalinga. Ngumiti si Diwa, isang tunay at magaang na ngiti. Payapa pa, parang pagkatapos ng isang napakalakas na bagyo, at ngayon, sa wakas, sumikat na ulit ang araw. "Mabuti," sagot ng kanyang ama, "dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan na yan." Nagkape sila sa katahimikan, hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang pagsasama ay sapat na. Nabalitaan ko, pagbasag ni Ramon sa katahimikan, na pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan nang nagkawatak-watak ang mundo ni Dante. Ang mga investors ay nagsiatrasan, ang mga kaibigan ay lumayo, at ang mga pinagkakautangan niya. Sila na ang bahala sa kanya. Hindi kumibo si Diwa. Walang awa, ngunit wala ring galit. Para sa kanya, si Dante ay isa na lamang kabanata sa kanyang buhay na sa wakas ay naisara na. "Pa," sabi ni Diwa pagkatapos ng ilang sandali. "Salamat po sa lahat." "Wala yon, anak," sagot ni Ramon. "Tungkulin kong protektahan ka. Ang tanging hiling ko lang ay matuto kang magpatawad." Kumunot ang noo ni Diwa. "Si Dante?" Umiling ang kanyang ama. Hindi pa ngayon. Ang ibig kong sabihin, patawarin mo ang sarili mo." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Diwa. Patawarin ang sarili. Para sa pagiging bulag. Para sa pagbibigay ng labis na tiwala. Para sa pag-ibig na inakala niyang totoo. Iyon pala ang pinakamahirap gawin. Hindi madali pa. "Walang madali sa paghilom," sabi ni Ramon. Tinapik ang kanyang balikat. "Pero kailangan, para makapagsimula ka ulit." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Diwa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Si Diwa Salazar po ba ito?" tanong ng isang pamilyar na boses. Sino po ito?" "Si Mrs. Tanin ito. Yung kliyente mo dati para sa bahay sa Alabang." Biglang naalala ni Diwa. Ang kliyenteng umatras dahil sa mga chismis ni Dante. "Oh, hello po, Mrs. Tan." Sagot ni Diwa, pinipilit maging profesional. "Diwa, iha, gusto ko lang humingi ng tawad," sabi ng babae sa kabilang linya. "Nakarating sa amin ang buong kwento. Ang nangyari sa party. Hindi kami makapaniwala sa ginawa niya sa'yo. At nahihiya kami sa naging pagtrato namin sa'yo noon. Ang totoo, hanggang ngayon ay gustong-gusto pa rin namin ang mga disenyo mo. Walang kapantay. Kung hindi ka pa masyadong abala, gusto sana naming ituloy ang proyekto. Kung papayag ka." Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Diwa. Ang unang sinag ng kanyang bagong umaga. "Of course, Mrs. Tan," sagot niya. Ang boses ay puno ng panibagong sigla. "It would be my pleasure." Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa kanyang ama. Ang mga mata niya ay nangingilid sa luha, ngunit ngayon ay luha na ng saya. "May proyekto po ulit ako, pa." Ngumiti si Ramon. "Sabi ko sa'yo, anak, ang araw ay laging sumisikat pagkatapos ng bagyo." Kinabukasan, may isang bagay na ginawa si Diwa. Tinawagan niya ang isang real estate agent. Pagkatapos ng ilang oras, isang malaking karatula ang itinayo sa labas ng malawak na bakuran ng Villa Hiraya. For sale. Nakatayo siya sa balkonahe, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot.
at tinitigan ng karatulang iyon. Ang bahay na ito ay naging saksi sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang sakit, at sa kanyang pagbangon. Ngunit hindi na ito ang kanyang tahanan. Ang hiraya, ang bunga ng pangarap, ay kailangan niyang bitawan para makahanap ng bagong pangarap. Isang pangarap na sa kanya lamang. Isang pundasyon na gawa sa katatagan, hindi sa semento't marmol. Ngumiti siya. Sa wakas, malaya na siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa isang maaliwalas at mahanging umaga. Para kay Diwa, ang pagbabago ng panahon ay tila isang salamin ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang pirma niya sa kontrata ng pagbebenta ng Villa Hiraya ay hindi lang isang transaksyon. Ito ay isang ritual. Ang bawat letra na isinulat ng kanyang pluma ay isang pagpapalaya sa nakaraan. Ang bigat ng bahay na yon, kasama ang lahat ng alaala at sakit na kaakibat nito, ay tuluyan ng nawala sa kanyang mga balikat. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang salaming pinto. Hindi ito kasing laki o kasing grande ng pinto ng Villa Hiraya. Ito ay simple, moderno, at may nakaukit na mga salita sa pilak na letra. Diwa Designs Creating Spaces with Soul. Ito ang kanyang lugar. Maliit, pero sa kanya. Ang bawat sulok ay pinili niya. Ang bawat muebles ay may kwento. Ang amoy sa loob ay pinaghalong bagong pintura, kahoy, at ang hindi mapantayang halimuyak ng isang bagong simula. Ang malaking halaga mula sa pagbebenta ng bahay at lupa ay hindi niya ginastos sa luho. Ginamit niya ang isang bahagi nito para itayo ang kanyang sariling design firm. Ang natitirang malaking porsyento ay inilagay niya sa isang foundation na itinatag ng kanyang ama para tulungan ang mga kababaihan na biktima ng emotional at economic abuse. Isang paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang sakit na kanyang pinagdaanan. Ma'am Diwa? Tawag ng kanyang bagong assistant, isang masiglang dalaga na nagngangalang Joy. Nasa telepono po si Mrs. Tan. Gusto raw po niyang makita ang final sketches para sa library ng bahay nila. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Sabihin mo, Joy, padadalhan ko na ng email at pakihanda mo na rin ang mga materyales para sa site visit natin mamaya. Sige po, ma'am. Lumapit si Diwa sa kanyang drafting table na nakapwesto sa tabi ng malaking bintana. Ang lamesang ito, na dati nakatambak lang sa kanyang apartment, ay buhay na naman ngayon. Puno ito ng mga sketch, mga sample ng tela, at mga piraso ng kahoy. Kinuha niya ang kanyang lapis at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi ito isang mansyon, hindi ito isang villa. Ang kanyang proyekto ngayon ay mas maliit, ngunit mas makabuluhan. Siya ang napili para magdisenyo ng isang bagong community center para sa mga kababaihan sa kanilang lungsod. Isang lugar kung saan sila maaaring matuto ng bagong kabuhayan, humingi ng tulong, at muling buuin ang kanilang mga sarili. Habang iginuguhit niya ang mga linya para sa isang maliit na hardin sa loob ng center, isang lugar para sa pagninilay-nilay, naalala niya ang hardin ng Villa Hiraya. Ang pagkakaiba, ang hardin na ito ay hindi para sa pagpapakitang tao. Ito ay para sa paghilom. Wala na siyang balita kay Dante at wala na rin siyang interes na malaman. Ang huling narinig niya mula kay Attorney Valdez ay nilamon na raw ito ng mga problema at utang. Ang kanyang peking mundo ay tuluyan ng gumuho at naiwan siyang mag-isa sa mga guho nito. Hindi niya naramdaman ang galak. Naramdaman lang niya ang isang malalim na pagkaunawa na ang hustisya sa iba't ibang anyo nito ay laging darating. Ang tunay na tagumpay para sa kanya ay hindi ang pagbagsak ni Dante. Ang tunay na tagumpay ay ang nararamdaman niya ngayon. Ang kapayapaan sa kanyang puso, ang sigla sa kanyang trabaho, at ang pag-asa sa bawat bagong umaga. Natapos niya ang kanyang sketch, tiningnan niya ito ng may kasiyahan. Isang espasyo na may kaluluwa, isang pundasyon,
hindi ng semento, kundi ng pag-asa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na. Ang liwanag nito ay nagbibigay buhay sa buong syudad. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang hangin ng kalayaan. Ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa laki ng bahay na kanyang tinitirhan o sa tatak ng damit na kanyang isinusuot. Ang tunay niyang halaga ay nasa kanyang talento, sa kanyang katatagan, at sa kanyang kakayahang bumangon mula sa abo at lumikha ng isang bagay na maganda, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Siya si Diwa Salazar, isang babae, isang designer, isang survivor, at ngayon, sa wakas, malaya na siyang buuin ng sarili niyang obra maestra, ang kanyang sariling buhay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga at karangyaan ay hindi matatagpuan sa mga kumikinang na bagay o sa paghanga ng ibang tao. Ito ay matatagpuan sa tibay ng ating kalooban, sa katapatan sa ating sarili, at sa pagtayo sa kung ano ang tama, kahit gaano pa ito kahirap. Pinatunayan ni Diwa na ang isang pundasyong binuo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho. Ngunit ang isang pusong binuo sa katatagan at katotohanan ay kayang lagpasan ang kahit anong bagyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Diwa. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na particular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling sabihin sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.